Buchi na pang merienda at pwede ring pang negosyo. Alam nyo ba na madali lang pala itong gawin? At iilang ingredients lang din ang kakailanganin natin dito. At ito yung klase ng buchi na malambot at masarap. At pwede nyo rin itong lagyan ng feeling na gusto nyo. Sa isang mixing bowl, maglagay tayo ng 1 cup ng hot water at 1 cup ng white sugar. Haluin natin ito hanggang sa matunaw na yung asukal. At once na natunaw na yung asukal, maglagay tayo ng 3 cups ng glutinous rice flour. Paisa-isa lang tayo sa paglalagay ng glutinous rice flour para hindi tayo mahirapan sa paghalo. Pag ganito na nahalo na sa tubig yung una nating nilagay, mag-add na ulit tayo ng 1 cup. Haluin uli natin ito at same kanina, once na nakumbay na uli sa tubig yung nilagay natin, mag-add na ulit tayo ng huling cup ng glutinous rice flour. Kung ipang titinda nyo pala ito, doblehin nyo na lang yung mga ingredients na gagamitin para mas marami kayong magawa. At tuloy-tuloy lang tayo sa paghalo hanggang sa maging ganito na yung ating mixture. Dapat hindi na po yan didikit dito sa ating mixing bowl. After itong ma-mix, iset aside muna at i-ready natin yung gagamitin pang filling para sa ating buchi. Cheese yung ilalagay ko at nagre-request yung mga anak ko na lagyan din daw ng chocolate. Pwede rin naman po yun, nasa sa inyo na kung anong gusto nyong ilagay sa gitna. At sa paggawa ng buchi, gagamit ako dito ng measuring cup para pare-parehas yung ating magagawa. Dahil pang merienda namin ito, medyo malalaki yung gagawin ko. 1/4 cup yung sukat ng bawat buchi na gagawin ko at bilugin lang ito, i-flat, ilagay yung cheese sa gitna, i-press lang natin yung mga gilid papunta sa gitna uli para maisara at bilugin uli. At para naman sa chocolate filling, same lang din yung process sa paggawa katulad ng sa cheese kanina. At kung paninda nyo ito, mas maganda na liitan nyo yung gagawin. Ulit-ulitin lang natin yung process hanggang sa matapos lahat. At sa mga ingredients na ginamit ko ay nakagawa ko ng 9 pieces. At yung recipe po ng aking niluluto ay nasa dulo po ng aking video. After natin magawa lahat, ikukoat natin ito ng sesame seeds. Make sure lang na malagyan lahat at paikutin natin ito para sigurado na dumikit talaga yung sesame seeds sa buchi. Para pagprito natin mamaya, hindi matatanggal yung mga sesame seeds na nilagay natin. Kinamay ko na pala ito para mas madali kong magawa, but don't worry, malinis po ang aking mga kamay. Sinisigurado ko po na naguhugas ako ng mabuti bago humawak sa mga pagkain. Ulit-ulitin lang natin yung process hanggang sa makoat lahat. At habang ginagawa natin ito, magpainit na rin tayo ng mantika. At medyo marami-raming mantika yung kakailanganin natin dito sa pagprito. Dapat nakalubog ito or at least kalahati ng ating piniprito ay dapat nakalubog. At sa pagluluto ng ating buchi, dapat mahina lang po yung apoy kasi mabilis masunog yung ating sesame seeds. May tendency na pag malakas yung apoy, sunog na yung sesame seeds pero hilaw pa po yung loob. Pag ganito po na nag-brown na yung ating buchi, ahunin na natin ito. At ganun lang kadali, nakagawa na tayo ng masarap na buchi na pwedeng pang merienda at pwede ring pang negosyo. Alam nyo ba, natutuwa talaga ako kasi simula nung pumasok ako sa mundo ng vlogging, naluluto ko na yung mga gusto kong pagkain. At itong niluto ko ngayon ay talaga namang napakasarap. Ang lambot nito at ang chewy, kaya kung gusto mo rin itong recipe na ito, try mo na ring lutuin. At sana pakishare po ng aking video. Thank you!